Praise the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya sa ating lahat. Amen. At nawa sa kanyang biyaya ay nasa mabuting kalagayan po tayo. Praise God. So, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Dalangin ko na lalo pa natin siyang makilala, lalo pa tayong lumago at malaman, makita ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. So, salamat sa Panginoon. Amen. At kasama din natin ang mga kapatid natin, hindi lang sa Santa Cruz, mga kapatid natin sa Brunei, mga kapatid. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Sumating lahat ang gabay at pangunguna ng Diyos sa ating pag-aaral. Nga lang, dalangin ko, hiling ko na naway, samahan niyo ako na maitaas ang Panginoon. Amen. Sa bawat ministry natin at pagtitipon, mga kapatid. Dahil yan ang pinaka talagang layunin natin. Maglingkod at mapapurihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, habang hinihintay natin ang ilan, dahil kailangan natin mag-save ng time dito at yung iba nakadata lang. Tayo po ay manalangin, panandalangin tayo ng tulong ng Diyos dahil lagi kong sinasabi, walang sino man ang pwedeng makapagpaliwanag at magturo ng salita ng Panginoon nang walang gabay nito. Kaya yan ang resulta ng maraming mga relihiyon at pagkakaiba ng mga paniniwala dahil minsan ay sariling katha at pangunawa. So sa gabing ito ay samahan niyo ako na magdepende sa Panginoon sapagkat kung wala ang gabay ng Espiritu Santo ay wala tayong mauunawaan at kapag mali ang pangunawa natin sa Biblia, mali ang kaalaman natin sa Biblia, magbubunga ito ng maling pananampalataya. Okay, so i-maintain natin yan, mga kapatid, na lagi tayong umasa sa Diyos dahil yan po ang lagi kong ginagawa, mga kapatid. Okay, so samahan niyo ako manalangin habang kayo po ay nasa inyong, tayong lahat ay nasa kanya-kanya nating mga sariling lugar. Amen. Ang gawain ng Panginoon at pag-aaral ay patuloy nating gagampanan at gagawin. Maipakita lang sa Diyos na gusto nating matuto at lumago sa kanyang kalooban. So, let us pray together, mga kapatid. Hallelujah, Lord. We bless your name, Lord Jesus Christ. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. We honor you, Lord. Wala po kaming ibang dadakilain, Lord Jesus Christ, sa aming buhay, lalong-lalo na sa tagpong ito kung hindi po ikaw, Panginoon. Dahil mabuti ka at tapat, salamat po sa pag-iingat mo sa amin, gabay, proteksyon, Lord. Salamat sa patuloy na pangunawa mo sa amin, lalong-lalo na ang pag-ibig mo na patuloy mong pinagkakaloob at pinapadama sa amin, Lord Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Kaya sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, Lord God, paintulutan mo, Lord, gamitin mo ang
pagkakataon na ito, Lord, at amin namang sasamantalahin na ikaw po ay pasalamatan, Lord, sa pamamagitan ng aming pag-aaral, pagsaliksik sa salita mo, at, Lord God, kumuha ng pangunawa sa mga ito upang patuloy po kaming manahan sa iyo at sa kalooban mo. Umasa sa iyo, O Diyos. Lord, pagpalain mong bawat pakinig, pagpalain mong bawat buhay, saan man naroon ng iyong mga anak, Panginoon, dalangin ko po ang paglukob ng iyong banal na Espiritu Santo. Hawiin mo ang gawa ng kaaway, Lord, dalahin kong iyong kamay na siyang ikilos sa kanilang lugar, Panginoon, saan man naroon ng iyong mga anak. Pagpalain mo sila, Lord, iabot mo, Lord, ang kaunawaan, karunungan, pananampalataya, O Diyos. Lord God, at ang kamay na yan nawang patuloy na sumaway sa gawa ng kaaway. At bigyan mo kaming laya, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na mapalayang bawat isa na dumulog sa iyo sa aming pag-aaral, Lord. Pagpalain mong bawat isa, Lord, dalahin ko ang kaliwanagan, karunungan at kaalaman ay sumaamin, Lord God, at maghari ka, Lord Jesus, maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa pagkakataon na ito, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sa pinagkaloob mo sa amin na pag-aaral. Purihin ka, sambahin ka, Lord, habang inaangkin namin ng tagumpay sa oras na ito. Lord, may taas ka, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We thank you, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, purihin ang Panginoon. Amen. So, ito yung first time na mag-live tayo dito sa isang public group, mga kapatid. At feel free na i-invite natin yung mga mahal natin sa buhay sa group na ito. At naway maabot sila ng salita ng Diyos na kung saan itong mga salitang ito ang siyang umabot din lang sa atin sapagkat tayo po ay binahagyan lamang. So, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay September 6, okay, Martes. At ating pong itutuloy ang ating pag-aaral. So, it is Tuesday. So, is our Tuesday mana, mga kapatid, sa Panginoon. At nawa patuloy na mapakain natin ang ating mga kaluluwa. Amen. At maging malusog tayo spiritually. Busog ang ating kaluluwa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa oras na maraming nagpapahinga, tayo naman ay patuloy na sasandal sa kalooban ng Diyos. Okay? So, September 6, 2022, ang series natin ay Dependent Being. Okay? Ito po ang pinakagustong mamaster ng Panginoon na para sa kanyang mga anak. Okay? Tandaan po natin yan. Kaya ito pong lesson na ito ay walang hanggan na tema dapat ng buhay natin. Of course, noong hindi pa tayo mananampalataya, siyempre nakakiling tayo, nakasandal tayo sa mga bagay na akala natin ay sigurado, kagaya ng mga pera, trabaho, magulang, sarili, at kung ano pa, mga kapatid, na sinasandalan natin. Pero bilang mananampalataya, ang pinakagusto ng Diyos po sa atin ay maging habang buhay na nakadepende sa Kanya. Kaya nga, pag nakilala natin ang Panginoon, kailangan tayong maglilingkod sa Kanya ng tuloy-tuloy, mga kapatid. Amen. So, purihin ang Panginoon. Kaya nga ito ang gawin nating tema, habang buhay. Pero hindi ko ituturo sa inyo ito na habang buhay, mga kapatid. So, may limit din naman. Alright? So, salamat sa Panginoon. Amen. Ang text natin ay masusumpungan sa Romans chapter 14. Yan. So,
on this text na aking babasahin, mga kapatid, ay siyang magbibigay sa atin ng liwanag at kaunawaan na tayo ay kinakailangang maging dependent being, mga kapatid. Of course, kahit ang mga hindi naglilingkod sa Diyos, they are also dependent on, mga kapatid, sa mga iba't ibang bagay. But what I am talking about, mga kapatid, na maging dependent tayo is to realize na maging dependent tayo sa Diyos, sa mga ginagamit ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, at sa gusto ng Diyos na atin pong dadaanan. Okay? Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, in the book of Romans, chapter number 14. Okay, so ang Biblia po ay napakahalaga na alamin muna natin yung original address. Okay, so hindi porkit nabasa mo yung Bible, yan ay para na sa'yo. So we need a proper understanding to it. Kaya nga ang Panginoon ay nagpapadala ng mga ngaral na siyang magbibigay po sa atin ng kaunawaan. Dahil hindi po ito kanya-kanyang interpretation. Okay? And the Bible, sad to say, mga kapatid, the Bible is not a self-explanatory, mga kapatid, na liham. Okay? Actually, dyan natin mababasa sa Bible yung sinasabi ng Panginoon na yung mga nakarinig ay hindi nila maunawaan. No? Isipin mo yun, ang mga nakakita ay hindi nila makita. Kaya ang Diyos ay gumagamit ng talinghaga. Dahil may mga explanation ang ilan. So may mga literal sa Bible, ayan. Mayroong symbolical, ayan. Mayroong propesiya, ayan. Mayroong figurative, mga kapatid. Kaya kapag nagkaroon tayo ng maling paggamit, ginamit mo yung literal sa spiritual, maliligaw tayo. Pag ginamit mo yung spiritual, mga kapatid, sa literal, malilito tayo. Kaya nga mayroong nagbababtay sa apoy. Kasi sabi ni John the Baptist kasi, he shall baptize you with Holy Ghost and with fire. Kaya may mga religion naman, yan yung sinasabi ko, na buti hindi tayo ganun, mga kapatid, dadaan sa apoy na literal, mga kapatid. So itong Book of Romans, ayan, to be specific on our given subject, ang Book of Romans ay isinulat, ayan, sa mga mananampalataya. Okay, pag sinabing mananampalataya, mga taong tumanggap ng hakbang ng kaligtasan, okay, nanampalataya, nagsisi, nabautismuhan, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon, at nagpapatuloy na naglilingkod. Dahil kung hindi na sila naglilingkod, di na sana sila sinulatan, mga kapatid. So nagpapatuloy na naglilingkod. So ang Roman Church, okay? Ang Roman Church, ang nag-reach out diyan ay hindi, ayan, kaya kung Katoliko ako dati, mga kapatid. Katoliko ako dati. Hindi po nakarating si Peter sa Rome. Ang nakarating sa Rome ay si Apostle Paul. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid, we are just studying the truth that will liberate us. Dahil hindi tayo mapapalaya pag ang ririnig natin ay kasinungalingan. Hindi po nakarating si Pedro, kaya ang sinasabi nila na leader daw ng malaking simbahan natin noon ay si Peter. Hindi po siya nakarating doon. Ang nakarating doon ay si Paul. Sana si Paul na lang sinabi nila. Okay? At ang mananampalataya na sinulatan ni Paul sa Book of Romans ay mga mananampalatayang Hudyo at mga Hintil. So ang Roman Church ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. Kaya ito yung napakagandang, although maganda lahat sa Bible, mga kapatid, pero gustong-gusto ko itong Book of Romans. Amen. Kasi mayroong liham para sa mga Hudyo, may mga liham, may para din sa Hintil, mga kapatid. Kaya napakasarap aralin itong Book of Romans. So,
mga kapatid, dahil ang series natin ay dependent being, na sabi ko, yan dapat ang maging tema natin. As long as we live, as long as we are Christians, we need to be a dependent being. So let me read, mga kapatid, as to why, mga kapatid, tayo ay kinakailangang maging dependent being. So, ito po ang salita ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Okay, Romans 14 verse 7, for none of us lives to himself. Wala man sinong nabubuhay sa atin sa kanyang sarili. Okay, and no man dies to himself. Wala pong namamatay sa kanyang sarili. Verse 8, for whether we live unto the Lord. So habang nabubuhay tayo sa Panginoon. And whether we die, sa ating kamatayan, we die unto the Lord. Kaya nga, nakakamangha yung mga tao, mga kapatid, na umiiwas sa Diyos, lumalayo sa Diyos, samantalang ang totoo, mga kapatid, hindi natin kayang takasan po ang ating Panginoon. So whether we live, mga kapatid, we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. So whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Okay? So kung tayo man ay sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya nga, we need to understand that we are a kind of creature, mga kapatid, na tayo po'y kailangang maging totally dependent to the Creator. Salamat sa Panginoong Diyos. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, may mga likha ang Diyos na ngayon kahit hindi gabayan ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Diyos, mga kapatid, sa kinadami-daming likha ng Diyos. Ikaw po ay naging tao, ako ay naging tao. Yung mga halaman, mga kapatid, yung mga animals, mga animal sa paligid natin. Okay? Kahit hindi sila tatawag sa Diyos, hinahayaan lang sila ng Panginoon. Baka yung iba sa atin dito, kinatay niyo yung mga alaga niyong manok. Dahil yung mga likha na yan, ay mga mabababang uri na likha ng Panginoon, na meron tayong kapangyarihan higit sa kanila. Kaya ngayon pa lang magpasalamat ka na sa Diyos bilang tao, mga kapatid. Paano kung naging manok ka, baka natinola ka na? Hindi ako matitinola, pastor, kasi Texas ako . O di, naisabong ka na. Nailaban ka na, mga kapatid, sa tupada. Okay, salamat sa Diyos sa kinarami-rami ng nilikha niya at sa kanyang mga likha, mga kapatid. Tunay nga na, mga kapatid, tayo po ay nabiyayaan ng kabutihan ng Diyos na hanggang ngayon, gustong-gusto ng lumikha sa atin na tayo po ay nandiyan dyan na dumidepende sa Kanya. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, kung nasaan ka man lugar ngayon. Sambahin mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dahil ang sabi ng Bible sa Psalms, mga kapatid, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that visitest him? Hindi manok, hindi ibon, hindi mga kalabaw, baka, hindi yung mga magagandang pedigree na hayop ang iniisip ng Panginoon. Hindi sila yung binalikan ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi po tayo na makasalanan. Hindi naman nagkasala yung mga puno, hindi naman nagkasala, mga kapatid, hallelujah, yung mga hayop, pero sa kabutihan ng Diyos, tayo na nakagawa ng kasalanan, tayo na tao, mga kapatid, amen, ay iniisip ng Panginoon. Hanggang ngayon, kapatid, iniisip ka ng Panginoon. Kaya naway maunawaan mo na maitama natin ang ating landas at dumipende tayo sa Diyos simula sa oras na ito. Amen. Nasa isip tayo ng Panginoon at gusto niya po na tayo po ay nakadepende sa Kanya. Grabe, mga kapatid, Grabe. Sobrang grabe. Okay, sa
dami ng nilikha ng Diyos. Buhangin, dagat, mga puno, mga halaman, mga hayop. Amen, mga kapatid. Wala nang pakialam ang Diyos. Pag yung semento ginawa mong hollow block, hinahayaan lang ng Panginoon. Pag yung isang hayop, mga kapatid, ganun na sila. Walang pagbabago ng buhay sa hayop, mga kapatid. Under sila ng authority ng tao. Pero tayong mga tao, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang mga tao, mga kapatid, hindi niya pinabayaan na kagaya ng parang mga hayop. Bahala kayo dyan. Magparami kayo, mamatay kayo. Hindi. Mga kapatid, hindi pinabayaan ng Diyos ang mga tao sa pagkakamali nila. Nung unang nagkamali si Adan at Eva, mga kapatid, binihisan niya. Hindi pa rin niya pinabayaan. Napakadaling patayin ng dalawang tao, mga kapatid. Amen. Hindi niya pinatay si Adan at si Eva. Dahil, mga kapatid, ang Diyos natin ay handang tumulong, mga kapatid, sa kagaya nating mga tao. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ngayon sabi ng Bible, what is man that thou art mindful of him? Sino ka? Sino ako? Para isipin ng Diyos. Na minsan hindi mo siya iniisip. Na minsan hindi mo siya pinapahalagahan. Pero sino tayo, mga kapatid? No? Mga kapatid, nakaka-amaze itong pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa atin na makasalanan. Kaya ang gusto ng Panginoon, nung kinuha niya na tayo bilang mananampalataya, Brother Gabi dyan sa Brunei, yung mga hindi pa nabaptize, kailangan nilang maturuan ng bautismo para pumasok sila sa buhay na pinanganak ulit. Nung pinanganak tayo ulit, through the baptism, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, pinanganak na tayo ulit. Kaya nga lahat ng mga nagawa nating pagkakasala, simula nung pinanganak tayo, nung una, sa laman, ay pinatawad na ng Diyos dahil bagong nilalang na tayo. Mga kapatid, dito na tayo papasok, mga kapatid, bilang katawan ni Kristo sa church, na sabi dito sa Romans 14, 7-8, na teksto natin ay, we are a dependent being. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo at hindi ka na mamatay sa sarili mo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Anong makikita natin dito? Kapag ikaw ay mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, Panginoon pa rin, mga kapatid, ang nariyan sa buhay natin. Paano pag namatay? Iyon ang maganda. Kahit sa mamatay tayo, mga kapatid, kapag tayo'y mananampalataya, tayo pa rin ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, whether we live therefore or die, we are the Lord's. Pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Kaya i-enjoy natin ang buhay mananampalataya po bilang mga dependent being. Kaya yan ang gustong makita ng Diyos sa buhay natin. Habang buhay nawa na nakasandal tayo sa Panginoon. Amen. Gaano man tayo maging successful, naway ipakita natin sa Diyos na kailangan natin ang gabay niya. Kailangan natin ang karunungan niya. Kailangan natin ang kaluuban niya. Kailangan natin ang pagtuturo niya. Amen. Because, mga kapatid, indeed we are a dependent being. Amen. Kailangan natin ang Panginoon habang buhay. Kailangan natin ang Diyos. Amen. Habang buhay. Yung mga nawawala sa simbahan, hindi nila alam ito. Hindi nila alam ito. Okay. Dahil alam nila, kaya nila sa kanilang sarili. Kaya nga sila nawawala. Pero tayo, mga kapatid, kaya nga salamat sa Diyos, since 1993, amen, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya naniniwala ako na ito na yung taon naman na, mga kapatid, aanin na ako. Hallelujah. Dahil siguro naman sa tagal ng panahon, man ang unos ng buhay, amen, ay nakita ng Diyos na gustong-gusto ko talaga. Amen. I enjoy serving the Lord, and why not do the same, mga kapatid? Dahil hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. So, last lesson natin, mga kapatid, sa Tuesday Mana ay nadaanan natin yung dependency ni Elisha kay Elijah.
Alala nyo? Hindi si Lord ang nangako kay Elisha. Tandaan nyo yan. Kaya pag may pastor ka, mahalin mo. Respetuhin mo ang pastor mo. Dahil sabi ni Elijah, hindi si Lord ang sabi ni Elijah kay Elisha, dahil lagi kang dependent sa akin, okay, hindi mo ko, iniwanan mo yung pamilya mo, sumama ka sa akin, kinatay mo yung baka mo, wala ka nang binalikan na trabaho, naka full time ka sa akin, saan man ako pupunta, sinasamahan mo ako. Sabi ni Elijah, mga kapatid, hindi si Lord, hindi si Lord. It's not the Lord who asked Elijah. Sabi ni Elijah, humiling ka bago ako mawala. Pupurihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Because the Lord is backing up His servants, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Binabakapan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na pinadala sa buhay mo. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ang sabi ni Elisha, matalino si Elisha, sabi niya, ang gusto ko ay double portion ng espiritu mo. Para mas malinaw sa salita natin ngayon, gusto ko yung anointing mo, double portion. Okay? Tignan ninyong nangyari, mga kapatid. Pinagkaloob ng Diyos. Okay? Kaya maging dependent being po tayo, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi si Lord ang nangako kay Elisha. Again, may mga tao kasi mahilig kay Lord lang, Lord lang, Lord lang, Lord lang, Lord lang, Lord lang. Si Lord nagpapadala ng alagad. Amen. Pastor, bakit kailangan magpadala si Lord ng alagad? Tao din naman, makasalanan. Yun na nga kasi ang i-reach out ay hindi kabayo, mga kapatid. Doon may mga mukhang kabayo. Pero hindi kabayo. Ang i-reach out, tao. Kaya nga ang sulat kamay ng tao. Kasi ang babasa, tao, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya wag nating debatihin yung Bible, sulat lang ng tao. Wag mong debatihin. Pag ang Diyos ang sumulat, mga kapatid, hindi natin maintindihan. Basahin niyo sa Book of Daniel. Nung sumulat ang Panginoon, lumabas yung kamay niya sa pader, nagsulat siya, mga kapatid. Walang makaunawa. So, kailangan mo na naman ng lingkod ng Panginoon. Mas mabuti na yan, English, mga kapatid, para alam ninyo kung niluloko din namin kayo, di ba? Yung iba kasi duda pa So, wag na kayong magduda, mga kapatid. Okay? At ngayon ay pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Tinanggap ni Elisha. Amen. Yung double portion. Amen. Dahil ginrant ng Diyos. Amen. Binakapan niya yung lingkod niya na si Elijah, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Kaya kung may lingkod tayo, kaya nga, I am always thankful. Sabi ko nga sa inyo, hindi dahil pastor ako, mga kapatid, I am always a debtor and thankful na may ginamit ang Diyos na pastor sa buhay ko, mga kapatid. Amen. Dahil noon ay tupa din ako. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. At ngayon ay nabiyayaan tayo. Amen. Ng ministeryo. Amen. Sa tulong at awa ng Diyos, mga kapatid. So dito na tayo ngayon sa ating lesson. Mga kapatid, sa araw na ito, sa gabing ito, sa Pilipinas. Yung iba kasi mapapanood nila ito sa Canada, mga kapatid natin. Okay, dito tayo ngayon, mga kapatid, sa ating pang 20 na, 20th lesson natin, mga kapatid. Yung September 6, ang bilis ng panahon, Maglingkod tayo sa Panginoon. Berna. Mamaya hindi natin mamamalayan ay 2023 na. Mga kapatid, kaya kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, nasayang yung panahon natin. At kung ikaw naman ay naglilingkod sa Diyos, hindi nasayang yung taon na naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, ito po ang ating pag-aaralan.
So last time si Elijah and Elisha, but this time mga kapatid ay si Elijah. Okay, ang tauhan dito. Amen. So gusto kong ipakita sa inyo sa gabing ito. May mga tao kasi mahilig at gustong makakita ng milagro. Amen. Sino bang gustong makakita ng milagro diyan? Kailangan mong makakita ng milagro. Kailangan. Dahil pag hindi ka makakita ng kapangyarihan ng Diyos, magdududa ka sa Biblia eh. Pag hindi ka makakita ng kapangyarihan ng Diyos, magdududa ka sa lingkod ng Panginoon. Salamat sa Diyos dito sa Santa Cruz. Marami pong ginawa ang Panginoon dito. Marami. Kaya itong sinasabi ko po, alam ko po ito, sinasabi ko. Okay? Yan ang usapan namin ng Panginoon. Sabi ko, kung tinawag mo ako sa Santa Cruz, ipakita mo sa akin at sa mga tao na yung sinasabi mong salita mo ay gagawin mo dahil ayaw kong mangaral doon ng salita mo na hindi mo gagawin. Mabuti sana kako kay Lord, wag niyong gayahin to kung mahina-hina kayo kay Lord. Sabi ko kay Lord, mabuti sana kung ikaw yung nangangaral, Lord, at nakaupo lang ako at taga-oo lang ako. Oo, tama yung sinabi ni Lord. Oo, tama yung sinabi ni Lord. Hindi, sabi ko, ako yung haharap Panginoon eh. Huwag niyong gagayahin Pag mababaw-babaw ang relasyon mo kay Lord, huwag mo siyang gaganunin, papatayin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Pero sabi ko, kailangan ipakita mo sa kanila na yung mga salitang pinapangaral ko ay nangyayari. Mga kapatid, alam ng mga taga Santa Cruz yan. Okay? Alam nila yan. Makibalita na lang kayo sa kanila, mga kapatid, dahil meron tayong oras dito na babantayan. So, kung gusto nyong makakita ng milagro, ang unang-una kong tanong, kaya nyo ba? Kasi ang tao kasi, gusto nilang makakita ng milagro, parang magic ba? Yung bigla na lang susulpot yan. Hindi po ganun ang milagro eh. Hindi ganun ang milagro. Hindi po palabas, hindi po entertainment ang milagro. A miracle, mga kapatid, is one of God's instrument to attract people and believe Him na yung natural ay, mga kapatid, babaliin ng Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng milagro para madali nyo makuha. Babaliin niya yung flow of nature. Diba? Ang isang milagro ay parang yung pag nasugat ka, di ba? Nasugat ka. Ayan. Ito, parang ganito. Bigyan ko kayo parang idea lang para alam ninyo kung anong milagro. Pag nasugat ka, ang katawan mo ay merong sa galing ng Diyos, meron talagang mga may mga sangkap sa ating katawan, lalo na sa ating dugo, na tumatrabaho, mga kapatid, para maghilom. Okay? Pero, pag nasugat ka, conforme sa sugat, kung malaki, it takes time, pero maghihilom. Okay, unawain niyo ako, mga kapatid, We will take a little bit of science, and I will show you what is a supernatural or miracle, mga kapatid, on this kind of analogy or example, mga kapatid. So, pag nasugat ka, nahiwa yung kamay mo, gagaling yan. Kahit hindi ka iinom ng gamot, kahit hindi mo ipatahi yan, kahit hindi ka pupunta sa doktor, gagaling yan. Yun yung natural, mga kapatid. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Gagaling yan. Subukan mo. Para malaman mo. Iwain mo, kahit di mo lagyan ng gamot yan. Pero pag hindi mo ginamot, tatagal lang, di ba? Siyempre, gusto natin gumaling ka agad eh. Tatagal. So, wag mong gamutin, wag mong dalhin sa doktor, kusang gagaling yan. Okay? Hindi yun ang milagro. Kusang gagaling yan, but it would take time. Maybe 1 week. Pag namaga, maybe 2 weeks. Pag na-impeksyon, maybe 1 month. Pero my point is, mayroong time. May allotted time, on a natural way, gagaling yung sugat mo. Okay, and now I want to introduce you a miracle. Ito naman ang miracle. Yung sugat mo na dapat kang pagalingin ng 2 weeks
Ang miracle ganito, hindi ka nadadaan ng 2 weeks, pagalingin na kagad yan ng Panginoon. Nangyari ba yun sa Bible? Oh, yes. Nung initak ni Pedro yung tainga, mga kapatid, si Malchus ba yun? Nung hinuli si Jesus Christ? Tinanggal yung tenga niya. Matagal pa sana yung tatahiin pa, pahihilumin pa. Pero on the hands of God, supernatural, mga kapatid, para lang niyang nilagyan, mga kapatid, ng. So, ganun po ang milagro. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya naway, makita natin ito. Gusto mo ba talaga makakita ng milagro? Kung gusto mo talaga, makakakita ka. Pero, kailangan nating maintindihan. That's why I would like to teach this to you sa gabing ito, mga kapatid. Tignan po natin. Okay? Ang teksto na ito ay nasa 1 Kings, chapter number 17. Okay? Okay, si Elijah. Tingnan ninyo, ganito ang milagro. Tingnan ninyo 1 Kings, chapter 17, verse 8. Okay? Up to the succeeding verses, sabi dito, "And the word of the Lord came unto him." Dumating ang salita ng Panginoon kay Elijah. Okay? Ganun po, doon nagsisimula. Dahil ang milagro, hindi po ikaw ang nakaisip. Ba't di nangyayari? Baka ikaw lang ang nakaisip. Okay, so ito maganda ito, mga kapatid. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon sa kanya, "Arise, get thee to the Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there." Pumunta ka doon, to Zarephath, at tumira ka doon. Okay, tingnan ninyo, mga kapatid. "Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee." So, wag kang mag-alala, Elijah. Punta ka doon, merong mag-sustain, merong magsusupport sa'yo doon na widow woman. So, nagsisimula ang milagro, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nung tinanggap ni Elijah yung salita ng Panginoon, pumunta ka doon, merong babae doon na kinausap ko, siya ang tutulong sa iyo doon sa iyong mga pangangailangan. Sustain, sabi ng Panginoon. "So he arose and went to Zarephath." Yan ang susi, mga kapatid. Sunod lang. Naniwala siya Punta lang, mga kapatid. "And when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink." Okay, with confidence. Sabi ni Elijah, kinausap na daw ng Panginoon ito, kausapin ko siya na parang naintindihan niya na yung sinasabi ko, mga kapatid. Sabi ni Elijah. "And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee," sabi ni Elijah, "a morsel of bread in thine hand." Okay? Kasi nga naniniwala si Elijah na kinausap na ng Diyos yung babae. Okay? Mga kapatid, and she said, sabi ng babae, sumagot yung babae, "As the Lord thy God lives, I have not a cake." Wala akong cake. Sabi ni Elijah siguro, akala ko ba ito ang magsusustain sa akin? Ba't wala palang pagkain ito? Sabi ni Elijah. Ayan na, mga kapatid. So may mga interruption, Kung maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon? On that case, walang pagkain yung babae, mga kapatid. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, siya ang magsusustain sa'yo. Amen. "But a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse." Meron lang ako dyan, sabi niya, isang dakot lang na pagkain at konting oil. Sabi niya, actually, sabi ng babae, "Behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die." Pag ikaw siguro si Elijah, pag ako siguro medyo Lord, akala ko ba sabi mo may magsusustain sa akin dito sa Zarephath na
babaeng kakausapin mo, bakit? Wala naman siyang kakainin lang daw nila yung pagkain nila. Mamamatay na sila. Ibig sabihin nyo na yung last meal. Oh. Last meal. Pero hindi natin katulad si Elijah. Pag tayo yun, sige, kainin nyo na lang pala yan. Pag ginawa natin yun, hindi natin makikita yung milagro. Diba ay, naku, sila pala, wala pa silang makain, hindi. Sa inyo na lang. Ito naman si Lord, sabi mo, bubuhayin ako nitong babae. Kawawa na nga silang mag-ina, wala silang makain. Pero hindi mo nasunod ang salita ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang sabi niya, bubuhayin ka ng the widow will sustain you. Kaya iba talaga si Elijah, mga kapatid. Tignan ninyo, mga kapatid. Kailangan meron kang boldness for you to see a miracle. Stand in the Word of God. Dahil hindi mo naiintindihan yan. Kahit tayo hindi natin naiintindihan, bakit inutusan ako ng Panginoon dito? Ba't ako nandito? Ba't ganito ang buhay ko, Panginoon? Wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Pero pag sinabi ng Panginoon, I challenge you tonight, be bold, mga kapatid. You keep on holding what does saith the Lord sa buhay mo for you to see. Pero kailangan mo ng confidence. Tignan natin si Elijah, mga kapatid. Hallelujah. And Elijah said unto her, fear not. Huwag kang matakot. Kapatid, huwag kang matakot. Okay? And go and do as thou hast said. Kung ano yung sinabi ko, gawin mo, sabi ni Elijah. Amen. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for this. Basta ang mahalaga, sabi ni Elijah, pakainin mo muna ako. Kung may matira, kainin ninyo. Pero ang mahalaga, pakainin niyo ako dahil kailangan nating mabuhay sa kapangyarihan ng Panginoon. The woman will sustain the man of God. But, brothers and sisters, let me remind you, amen, that the Lord will stand to be a provider, amen, of everything we need. On this certain point, papakainin si Elijah ng tinapay. Pero mga kapatid, pag nangyarit sinunod nilang pareho ang salita ng Diyos, bubuhayin sila ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi ka kayang buhayin ang pagkain mo. Kung may pera ka, kung meron kang anumang mga bagay, it will sustain you for just maybe in amount of time na pwedeng umabot yang meron ka. Pero, mga kapatid, let us be dependent on God because God is able to provide, mga kapatid, for us to live longer than those things na kayang makabuhay sa ating pangsamantala. Maaring madugtungan ng buhay mo yung gamot sa pamamagitan ng gamot. Maaring madugtungan ng buhay mo yung pagkain, tulong ng pamilya. Pero makinig ka, ang Diyos pa rin, mga kapatid, ang parehong sasagot sa lahat ng uri ng ating pangangailangan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ituloy natin, mga kapatid. Amen. Dahil meron na lang tayong 16 minutes. Praise God. Hallelujah. Unahin mo lang akong pakainin, sabi ng tao ng Diyos, mga kapatid. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. On this case, mga kapatid, wala na nga asawa yung babae, widow siya. Namatay yung asawa niya. Mayroon siyang anak. Ang pagkain nila ay last na. Para maintindihan ninyo, mga kapatid, itong situation. Tingnan ninyo. Taggutom that time. Napakahalaga ng tubig. 3 taon at kalahating walang ulan, walang tubig, mga kapatid.
Kaya naghihirap sila noon. Pero ang sabi ni, hallelujah, ni Elijah, pag ginawa natin itong sinasabi ng Panginoon, tignan ninyo yung pagkain mo ngayon ka lang niya bubuhayin. That's what he meant. Pero pag sinunod natin ang salita ng Diyos, hallelujah, darating na yung ulan, hallelujah, ang provision ng Diyos sa iyo ay nandiyan pa rin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Idamot mo yan. Meron ka? Yes, magagamit mo yan. Magagamit mo. Pero hanggang ilang buwan. Okay? Remember, sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, behold, I have the power to give you wealth, strength, and health, mga kapatid. Kaya, dumipende tayo sa Diyos. Para kung hanggang ganyan lang sana yung meron tayo, mga kapatid, maaaring dagdagan pa ng Panginoon. Pahabain ng Diyos, mga kapatid. Ang pinakamahalaga yung buhay mo. Dahil nga hindi nga maubos yung pagkain mo, yung buhay mo naman, kagaya nung nasa Luke chapter 12, sabi niya, kaluluwa ko, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, at mabuhay ka ng maraming taon na nagsasaya. Sabi niya sa sarili niya. Dahil maraming pagkain siya, mayaman siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw mangmang ka. Sabi niya, ngayong gabi kukunin ko ng kaluluwa mo. Amen. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Ma-enjoy natin ang magandang buhay at ma-enjoy natin ito ng mahaba at pinagpalang buhay, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. So ituloy natin. Ganyan po ang milagro. Nasa isang sitwasyon ka na mahirap paniwalaan. Ang hirap ng panahon, wala kang makain, pakainin mo pa yung lingkod ng Panginoon. Kaya nga, tignan ninyo mamaya, bandang huli, tignan yung maigi kung saan nakadepende ang milagro. Okay? Kasi turo kami ng turo Para makita nyo ang milagro, turo kami ng turo. Pero dito nyo makikita kung gaano kalaki ang participation ninyo para makakita kayo ng milagro. Ako nakakita na walang duda Pero bakit hindi nangyayari sa inyo? Turo kami ng turo about the power of God, miracle of God. Pero nakita nyo na ba sa kamay ninyong nangyari? Ayun, ito ang hamon sa atin, mga kapatid. Tuloy natin, And she went and did according to the saying of Elijah. Tandaan ninyo, ang kinausap ng Diyos, si Elijah, hindi yung babae. About sa instruction. Okay? Kasi pag tapos na kinausap ng Diyos yung babae, dapat nakahanda na sana yung cake kay Elijah. Please get this point. Kung talagang malinaw na kinausap ng Diyos yung babae, hindi na sana nakipagtalo yung babae kay Elijah. Sabi niya, alam mo, kukuha lang sana ako ng stick Tapos pakainin kita. Pag nakakuha ko ng stick, lulutuin ko to. Last meal namin ng anak ko, pagkatapos namin kainin to, mamatay kami. Sabi ni Elijah, hindi. Lutuin mo yan, pakainin mo muna ako. At kung may natira, kainin. At hindi kayo magkukulang. Amen. At ginawa ng babae yung sinabi ni Elijah. Ngayon, alam niyo na kung sino ang nakakakita ng mga milagro. Yung naniniwala sa sinasabi ng lingkod ng Panginoon sa buhay nila, mga kapatid. And she and he and her house did it many days. Guhitan mo yan. Yung isang pagkain lang sana, isang kainan. Noong pare-pareho silang sumunod. Pare-pareho, sumunod si Elijah kay Lord, sumunod yung babae kay Lord. Tingnan yung nangyari, verse 15. Hindi lang one meal. Amen. Kumain sila ng maraming araw. Purihin ang Panginoon. Gusto mo bang kumain ng maraming panahon? Gusto mo bang mabuhay ng maayos ng maraming panahon? Sumandal tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And the barrel of meal wasted not. Hallelujah.
Neither did the cruse of oil fail. Tuloy-tuloy, mga kapatid. May overflow sa bahay niya sa panahon ng taghirap, sa panahon ng kakulangan, sa loob ng bahay nitong babae na sumunod sa lingkod ng Diyos, na itong lingkod ng Diyos sumunod sa salita ng Diyos, merong overflow, mga kapatid, sa buhay nila. Purihin ang Panginoon. According to the word of the Lord, which He spake by Elijah. Kami nag-word relay lang sa inyo ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, maganda nga, may Bible kayo para accurate. Dahil ang word relay minsan ay hindi accurate. Pero you can, mga kapatid, you can confirm it sa inyong Biblia. Purihin ang Diyos. Sila, wala silang Biblia. Pero naniniwala sila. I challenge you, brothers and sisters. Pahawak-hawak pa tayo ng Biblia na pinapangaral sa atin. Naririnig natin, nababasa natin. Sila, mga kapatid, gusto talaga nilang makakita ng milagro. Kaya, mga kapatid, kahit wala silang hawak na bersikulo, amen, hallelujah, kumakapit sila sa salita ng Panginoon. At no wonder why dakila ang mga milagro nila noon kaysa ngayon. Kahit may hawak tayo ng Biblia. Kinukontra pa nga na, totoo ba yan? Pakainin ng Diyos? 5,000 tao? 5 tinapay, 2 isda. Mga kapatid, kaya hindi ka makakita ng milagro pag ganyan. Dahil may Bible ka na nga, may man of God ka na nga, pa-pray pa tayo, pero wala naman tayong pagsunod at totoong pananampalataya. Sila, walang Biblia, walang church, mga kapatid, walang Bible study, pero yung puso nila talaga ay handang makakita ng milagro. Sila'y masunurin at talagang mananampalataya. Tuloy natin, mga kapatid, dahil mayroon pang isang problema eh. Kaya ang sarap pag may lingkod ka ng Diyos sa buhay mo. Doon, nasolve na yung pagkain nila, no? Nasolve na? Ito, tingnan natin. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick. Yung anak niya nagkasakit. Yung anak niya naman nagkasakit. Panibagong problema. And his sickness was so sore, malala, that there was no breath left in him. Hindi na humihinga yung bata, mga kapatid. And sabi ng babae sa verse 18, and she said unto Elijah, what have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? Ikaw ba'y pinadala dito? Ikaw ba'y pumunta sa aking buhay para maalala ko lahat ng kasalanan ko, kaya mamatay itong anak ko? Minsan ganyan tayo, no? Sa lingkod ng Panginoon. Okay? Hindi naman namin pinapaalala yung kasalanan ninyo. Nakukonvict kayo. Yun ang tawag doon. Nakukonvict kayo pag nandiyan yung presensya namin minsan. Ayan, kaya minsan, iba yung ating mga kilos at demeanor dahil we are guilty somehow, mga kapatid. Kaya tingnan nyo siya magsalita, oh. Tingnan nyo, tuloy natin, mga kapatid. And he said unto her, give me thy son. Amen. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord and said, sabi ni Elijah, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee. Ang sarap pag may lingkod ng Diyos sa buhay, may nananalangin sa atin sa lahat ng uri ng ating pangangailangan. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. Amen. Itong milagrong ito, mga kapatid, nakita ko na po ito. Yung pagkain niyan, nakita ko na rin yan.
Pumunta ako dito sa Santa Cruz. Wala akong kamag-anak, wala akong kakilala. Isang maletang damit, isang box na libro, walang plato, walang kutsara, walang baso. Wala. Sabi ng artista, hindi, meron. Sinampal tuloy siya. Ni Vilma Santos, mga kapatid. Okay, mga kapatid, tuloy natin. Saan na tayo? Verse number 22, and the Lord heard the voice of Elijah. That's why we need Elijah in our lives. What I'm saying is, you need a man that the Lord will listen to. Yes, kailangan mo yung boss mo, kailangan mo yung magulang mo, pero more than that, you need a person that the Lord will manage to listen to. Mahalin niyo po ang pastor ninyo, mga kapatid. Praise God. Yan. Pag hindi mo mahal ng pastor mo yan, basahin mo maigi ito. Bilugan, balikan. Amen. Hallelujah. Praise God. Sana tayo, 22. And the Lord heard the voice of Elijah. Praise God, the Lord is hearing the prayers of His servant. And the soul of the child came into him again, and he revived. So see, mapalad itong babae, dahil itong babae ay sumunod sa tao, na itong taong ito ay taong lingkod ng Diyos, at itong taong lingkod ng Diyos ay sumusunod din sa Diyos. Pinagpala tayo, mga kapatid, kung meron tayong mga ganyan sa buhay natin, mga kapatid. Si Brother Gabi, dyan sa Brunei, tanongin ninyo. Okay, may mga time na hindi niya alam ang gagawin niya, pero sabi niya, Pastor, hallelujah, tulungan mo ako, ano man ang sasabihin mo, yan ang gagawin ko. Tignan ninyo, nagmilagro sa kanya. Wala dyan sa Brunei yung milagro, dito sa Pilipinas. Tanongin niyo si Brother Gabi. Masunurin yan sa akin mga kapatid. Dahil nakikita niya ang resulta at gusto namin kayo mismong makawitness ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him into his mother. And Elijah said and sinabi ni Elijah, see, thy son lives. And the woman said to Elijah, makinig tayo, mga kapatid, sabi nung babae kay Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord is in thy mouth. In thy mouth is truth. Kaya nga kailangan makakita tayo ng mga milagro. Bakit? Yan yung isang magkukumbinsi sa atin na meron talagang Diyos na gumagamit ng lingkod niya, mga kapatid. Pero tignan yung maigi, mga kapatid, yung chain of connection. Okay. Sa lugar ng taghirap. Sa isang tahanan na hindi buo. Makinig ka, mga kapatid, maging sensitibo ka nawa sa Espiritu Santo. Sa lugar na mahirap ang buhay, sa tahanan na hindi buo. At sa kalagayan nila na wala ng pagkain. Mayroong Diyos na nagpadala ng lingkod ng Diyos sa kanila, sa katauhan ni Elijah. Hindi para kainin yung huling pagkain nila, ngunit para ipakilala. At ngayon sinabi ng babae, ngayon naniniwala na ako na mayroong tao ng Diyos na yung sinasabi mo ay salita ng Diyos. Pero tingnan yung maigi. Hindi po kami nagmi-ministeryo dahil sa aming sarili. Gusto lang namin na gawin ninyo, kaya namin pinapagawa. Hindi po. Pag wala sa instruction ng Panginoon, wala pong resulta yun, mga kapatid. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung chain, mga kapatid, ng connection before the miracle. Si Elijah kailangang maniwala sa Panginoon.
He needs to be dependent on God. Pumunta ka doon sa lugar na yon. May kinausap na ako. Samantalang pagdating niya doon, sabi ni Lord, the widow woman will sustain thee. Bubuhayin ka doon. Suportahan ka doon. Sustain. Samantalang itong babaeng ito, mga kapatid, wala ng pagkain. Ang dami. Naalala ko tuloy dito ng construction, mga kapatid. Meron tayong kapatiran. Ayan, sila Sister Joan. Yung pangpatanim nila ng palay. Ginamit damin dito sa construction. Pinalitan ng Panginoon. Anong nangyari? Milagro, di ba? Nakapagpatanim sila ng palay, nakatulong pa sila sa church. Pero pag ginamit mo yung sa palay, hindi mo nakita yung milagro. Tingnan niya, tuloy natin yung chain ng connection before the miracle. Tao ng Diyos, nakadependent sa Diyos. Itong babae, kailangang maging dependent kay Elijah. Amen. At itong milagro, ayan, yung gusto nating makita, ay nakadependent sa babae. Ang milagro ay walang problema sa Diyos. Ang milagro kung susunod yung babae doon sa sinabi ng tao ng Diyos. Mga kapatid, tinutulungan ko na kayo. Siguro meron dito, makakakita na ng milagro, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tinutulungan na kita. Yung milagro, hindi yan darating. Dahil ang milagro ay nakadepende sa'yo. Amen. Ang salita ng Diyos ay pinapangaral ng matagal sa'yo. Pero ikaw ang hinihintay ng milagro kung susunod ka sa mga salita ng Diyos na napapakinggan mo sa lingkod ng Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. I feel miracle, mga kapatid. Hallelujah. Merong makakakita ng milagro dito. Huwag mong hintayin ang milagro sa ating pag-aaral. Ikaw ang hinihintay, ng milagro. Kung gagawin mo nang walang pagdududa ang nangyari sa babae, dalawang klaseng milagro yung nakita niya. Mga kapatid, provision ng pagkain at ang pagbabalik ng buhay ng kanyang anak. Huwag mong iasa sa Diyos ang milagro. Binigkas na ang salita ng Panginoon. Sinabi na ni Elijah. Ang problema lang kung yung babae, mga kapatid, ay maniniwala at susunod. Dahil yung milagro, mga kapatid, naghihintay. Amen. Hindi yung babae ang naghihintay ng milagro. Ang milagro ang naghihintay dun sa babae kung susunod sila sa kalooban ng Diyos. At nakita natin, sumunod sila sa Diyos. Kaya ang Panginoon, sabi, hindi sila nagkulang ng pagkain. Yung isang pagkain nila, kumain sila ng mahabang panahon. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang langis, overflowing blessing, mga kapatid. At yung anak niyang namatay, nabuhay, mga kapatid. Amen. Kaawaan tayo ng Panginoong Diyos. Tayo, mga kapatid, sa church, meron tayong Hesukristo. Meron tayong Word of God. Meron kang ang Bible. Yung babae walang Bible, mga kapatid. Hallelujah. Meron tayong pastor na nakalin sa chief shepherd, si Jesus Christ. Umaasa kami sa Panginoon. At kami naman ay nangangaral sa inyo, mga kapatid. Sa church may mga leaders tayo, may mga elders, at merong mga kapatiran. Hallelujah. Pero ang resulta ay huwag niyong iasa sa amin. Dahil kahit sinasabi namin, 2 tao nang sinabihan ko dito, natanggapin nila yung milagro, hindi nila tinanggap. Pero kinausap ako ng Diyos. Kinausap ako ng Diyos. Kaya nung hindi nangyari, nagtampo ako kay Lord . Nagtampo ako. Kasi sinabi niya talaga sa akin . Sinabi niya. Yung isang kapatiran na babae at isang kapatiran na lalaki. Pares niya pagagalingin. Magkaibang panahon. Pero hindi sila kagaya nitong babae. Nung binisita ng Panginoon, si Elijah, sumunod siya kay Lord. Sabi ni Lord, ganitong gawin mo, pumunta ka dun sa babae. Pumunta naman, mga kapatid, si Elijah. Mabuti na lang itong babae sumunod. Kaya nakita niya yung milagro. Ulitin ko,
Huwag mong hintayin ang milagro. Minsan sa milagro tayo sumasandal eh. Milagro, milagro. Ang totoo, nakasandal sa'yo yung milagro. Don't wait for a miracle because a miracle is waiting for you. If you will take heed, wholeheartedly believe the word of God and obey it. That is miracle. Miracle will come. Ulitin ko, kapatid. Hindi ko alam kung bakit ito. Napunta tayo dito, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, makakita ka ng milagro. Para ikaw mapatunayan mo na meron talagang Diyos. At ang Diyos ay gumagamit ng lingkod ng Diyos. Again, the miracle is waiting for your hands. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Ang team namin ngayong taon ay Turn Out Glorious. Magiging maluwalhati ang mga bagay-bagay. Kaya, mga kapatid, sana makita nyo ang milagro na hinihiling ninyo makita. Ayon sa kaparaanan ng Diyos at kalooban niya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay mananalangin, mga kapatid, sa pagtatapos. Amen. As tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, pero tayo palang hinihintay. Amen, nasusunod sa mga salita ng Panginoon. So, be a dependent being. Sumandal ka sa Panginoon. Kaya kanyang tulungan. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Manalangin tayo. Pinupuri ka namin, mabuting Panginoong Diyos. Salamat po sa gabing ito, Lord. Salamat po sa kabutihan mo't biyaya. Salamat sa mga salita mo, dakilang Ama. Maluwalhati ka, may taas ka, Panginoon. Lord God, hallelujah. Nakikita mo po ang mga kasama namin sa pag-aaral. Lord God, kung makita mong handa ng puso nila, Panginoon, ipakita mo po ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay, O Diyos. Upang may kasama kami ng mga lingkod mo, Lord God, na naniniwala sa iyong kapangyarihan at kalooban, Lord. Lord, encourage us, Lord. Encourage your servants, Lord. Na kami po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng mga katuwang sa gawain, Panginoon, na magpapatunay na tunay nga ang kapangyarihan, biyaya at pagpapala ng Diyos, ay saksi na makikita namin sa aming mga buhay, sa aming mga kamay, Lord. I release the blessing and favor of the Lord to each and every one of us. And let the people, hallelujah, who has a genuine faith and willing to obey, receive their miracle, hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Salvation to their family, healing to the sicknesses, provision sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, hallelujah. Kaunawaan, hallelujah, sa kanilang kaisipan, kalayaan sa mga kaluluwa nila na makapaglingkod sa iyo, Lord. Bendisyon at pagpapalay, tanggapin ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord, maluwalhati ka. Maluwalhati ka, maluwalhati ka. Tugunan mo ang kahilingan ng bawat isa. Kaawaan mo kami. But more than that, Lord, ingatan mo kaming lahat. Layo mo kami sa kapahamakan at sa gawa ng kaaway. At tulungan mo kaming mabuhay pa sapagkat maglilingkod kami sa iyo patuloy. Dahil ikaw po ay mabuti, tapat, at handang tumulong. Bendisyonan mo pang bawat isa, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, O God. Hallelujah. Purihin ka at sambahin, Lord, sa gabing ito, maluwalhati ka, ngayon at magpakailan pa man. We claim the victory. We claim, Lord God, your will, Lord. Hallelujah. As we expect your power after we hear your words, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah.
May you see the power of God and be convinced na ang Diyos ay makapangyarihan at mabuti sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. That would be our Tuesday manna. Hallelujah. Ang sarap ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless you all. Mag-ingat tayo upang ingatan pa tayo ng Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos. At ang kapayapaan, bendisyon ng Panginoon ay dalangin kong sumaating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all. Glory to God in the highest. Purihin ang Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Jesus.